Humahangos na pumasok si Crisel sa malaking bahay ng amo niya. Kailangan niyang magluto ng marami ngayon dahil may gaganaping party sa malaking bahay. Napakarami ng pinamalengke niya, kaya't halos hindi niya madala ng isang dalahan ng mga iyon. May natira pa kasi sa garahe. Bakit ikaw ang nagdadala ng mga yan? Nasaan ba ang asawa mo? Napadako ang tingin ni Crisel sa bumababa ng hagdanan na anak ni na Don Crisostomo. Ito ay walang iba kung hindi si Axel. Kinuha nito ang mga dala niya. Inihatid pa kasi ni Arnold si Ma'am Kyla sa opisina niya, Axel. Mahinang tugon ni Crisel. Pagdating kasi nila, ay kaagad na nagpahatid si Ma'am Kyla sa asawa niya na driver ng mga amo nila. Si Kyla? Marunong naman yung magmaneho ng sasakyan ah. Nakakunot ang noo ni Axel habang inihatid siya sa kusina. Meron pa ba sa labas ha, Crisel? Tumango naman siya dahil meron pa talagang mga pinamili niya na naroon sa labas. Si Axel na ang kumuha ng mga iyon. Mabuti na lang at napakabuti sa kanila ng mga anak ni Don Crisostomo, lalo na si Axel at Lara. Si Kyla ay pamangkin ni Don Crisostomo na galing sa abroad. Sinimulan na ni Crisel ang paghihiwa ng mga recados para sa mga lulutuin niya. Marami-rami pa naman ang lulutuin niya. Mabuti na lamang at pumayag ang nanay Rosa niya na ito na muna ang sumundo sa kanyang anak na si Brian, na grade 2 student na. Sigurado kasi siyang mahahapunan siya sa pagluluto. Chris, ikaw lang ba mag-isa ang magluluto ng lahat ng ito? Takang tanong naman ng amo niyang si Axel. Hindi naman talaga siya nagtatrabaho sa mansyon. Pinakiusapan lamang siya ni na Don Crisostomo at Doña Catalina na magluto sa party nila. Masarap kasi talaga si Crisel magluto. Okay lang ako, Axel. Kayang-kaya ko ito. Kita naman sa katawan ko, oh. Sa laki ba naman ito? Ay paanong hindi ko kakayanin? Natawa si Axel sa biro niya. Matagal niya nang kakilala si Axel. Simula pa noong dalaga pa lamang siya at hindi pa sila mag-asawa ni Arnold. Kahit mahirap lamang ang pamilya niya at katulong ni Don Crisostomo, mabait pa rin sa kanya ang mga anak nitong sina Lara at Axel. Pero payong kaibigan lang ha, Crisel. Mag-reduce ka ng weight mo. Mukhang ang bigat mo na eh. Magkaedad lang tayo oh. Pero tignan mo ang sarili mo. Pinapabayaan ka ba ni Arnold sa kusina? Natawa naman si Crisel sa sinabi ni Axel, kaya binato niya ito ng sibuyas. Lumayas ka na nga dyan nang makapagluto na ako. Ang kulit mo rin eh no? Ikaw payong kaibigan ko lang rin ha. Mag-asawa ka na. Malapit ka nang lumagpas sa kalendaryo. Natawa na lamang si Crisel nang sinimangutan siya ni Axel. Sabay kaway ng mga kamay nito. Tatawagin ko na lamang si Manang Estrella para may kasama ka diyang loka-loka ka. Naiwan si Crisel na natatawa sa kaibigan. Kapag pag-aasawa na kasi ang usapin, ay umiiwas ka agad ito. Sinimulan na ni Crisel ang mga ginagawa. Dumating naman si Manang Estrella at tumulong ito sa kanya. Kaya medyo napaaga pang natapos ang pagluluto niya. Napakasakit ng katawan niya nang matapos niyang lutuin ang lahat ng mga pagkaing ni-request ni Doña Catalina. Papauwi na sana siya sa bahay nila nang makita niya ang pagdating ng sasakyan ni Don Crisostomo na minamaneho ng asawa niyang si Arnold. Kaya naman dali-dali siyang lumapit dito. Pinagbuksan ng asawa niya ang marating si Kyla na pamangkin nitong si Doña Catalina. Kitang-kita niyang kumapit pa ito sa braso ng asawa niya papasok sa loob ng bahay. Hindi naman makapaniwala si Crisel sa nakita, pero isiniwalang bahala na lamang ito ng babae. Sumakay siya ng tricycle pa uwi ng bahay at gusto niya na munang magpahinga dahil masakit ang katawan niya. Pagdating ng bahay ay tuwang-tuwa ang biyanan niya nang makita ang mga dala niyang pagkain na ibinigay sa kanya ni Doña Catalina. Bukod sa sahod na 5,000, ay maraming pagkain ang ipinabaon sa kanya ni Doña Catalina pag-uwi niya ng kanilang bahay. Abay, ang sarap-sarap naman ito, Crisel. Mga luto mo ba ang mga ito? Tanong ng biyanang si Nanay Rosa. Opo, Nay. Pinadalhan ako ni Doña Catalina para maiuwi ko dito. Ani ang isa-isang inilabas ang mga pagkain at iniligay na sa mesa.
Magpahinga ka na lamang muna anak. Mukhang pagod na pagod ka. Ako na ang kukuha kay Brian sa school. Mamayang 3:00 ay aalis na ako. Nagpasalamat na lamang si Crisel sa kanyang biyanan at nahiga na ito sa kama. Sa sobrang pagod niya ay hindi niya na nagawa ang milagro. Pagkatapos magbihis ay nakatulog kaagad si Crisel. Nalimpungatan na lamang siya nang bumaha ang ilaw sa loob ng kwarto nila ni Arnold. Ang asawa niya ang dumating. Sobrang inaantok talaga si Crisel, kaya muli siyang naidlip. Nagising na lamang siya nang tinapik siya ni Arnold sa balikat niya. Nagpaalam itong aalis dahil pinapapunta raw ito ni Don Crisostomo sa bahay nila para ihatid ang ibang mga kamag-anak nito pa uwi mamaya. Pumayag naman si Crisel dahil alam niyang parte naman niyon ng trabaho ni Arnold bilang driver ni Don Crisostomo. Samantala, hating gabi na ay hindi pa rin dinadalaw ng antok si Crisel dahil hanggang ngayon ay wala pa rin si Arnold. Kinakabahan na siya, kahit naisipan niyang tanungin si Axel o kaya naman ay si Lara. Pero nag-aatubili naman siya dahil baka marami pang ginagawa ito sa bahay nila Don Crisostomo. Kinalma na lamang muna ni Crisel ang kanyang sarili. Napapansin niya pa naman itong mga huling araw na tila nagbabago ang asawa niya. Napapansin niya na madalas ay late na ng gabi itong umuwi. Hindi na sila nakapag-uusap ng maayos. Napapansin niya ring tila nanlalamig na ito sa kanya. Wala sa sariling napatitig si Crisel sa salamin. Simula kasi noong ipinanganak niya si Brian, ay lumobo na ang katawan niya. Lumaki na siya ng husto at bumikat ang timbang. Medyo losyang na nga siyang tingnan dahil sa busy na siya sa trabaho. Pinapatakbo niya kasi ang maliit na ihawa na naiwan sa kanya ng nanay niya. Mahilig talaga kasi silang magluto sa pamilya nila. Namana niya sa ina ang galing nito sa pagluluto. Kaya't noong namatay ang nanay niya, ay siya na rin ang nagpatakbo sa kitchenette nito. Hands-on si Crisel sa pagluluto niya sa Crisel's Grills and Barbecue na nakapangalan pa nga sa kanya. Kaya medyo hindi niya na naaalagaan ang sarili niya dahil sa passion niya sa pagluluto at pagpapatakbo ng kainan na naiwan ng nanay niya. Halata na ang wrinkles niya sa gilid ng mga mata niya at gilid ng mga labi niya. Sa edad niyang 29 ay mukha na siyang 40, habang ang asawa niya namang si Arnold ay napakatikas pa ring tignan. Napabuga siya ng hangin at sinuklay ang mahabang buhok. Sana nga lang ay hindi nagloloko ang asawa niya. Pero alam niyang mahal siya ni Arnold, lalo na ang anak nila. Kaya alam niyang hindi ito gagawa ng bagay na ikasisira ng pamilya nila. Muling nakatulog si Crisel na wala pa ring Arnold ang dumating. Maagang nagising si Crisel dahil sa kailangan niya pang maghanda para sa pagpasok ni Brian sa paaralan. Nagulat na lamang siyang nabungaran ang kanyang biyanan na nasa kusina na. Nay, ang aga mo atang nagising ngayon ah. Hindi pa nakauwi si Arnold kagabi? Napuno ng pag-aalala si Crisel sa asawa sa isipin na hindi nga ito nakauwi sa bahay nila. Anak, wala ka bang napapansin kay Arnold nitong mga huling araw? Lagi na lamang yung late na umuwi. Ngayon naman ay hindi umuwi. Imposible namang doon siya natulog sa mansyon. Natigilan si Crisel sa sinabi ng biyanan niya. Pati rin pala ito ay napapansin din ng pagbabago ni Arnold. Napapansin niya rin naman iyon, pero binabaliwala na lamang ni Crisel dahil ayaw niyang magkaroon sila ng problema. Ma, kakausapin ko na lamang po mamaya si Arnold. Nagmamadali siyang nagtimpla ng kape para tuluyang magising ang inaantok niyang diwa. 4:00 pa lamang ng madaling araw, kaya malamang ay wala pang tulog ang biyanan niya sa paghihintay kay Arnold na umuwi. Kailangan niya na talagang kausapin ang asawa niya kung ano ba ang problema nito. Maya-maya ay saktong naghahanda na siya papasok sa kitchenette niya nang makita niyang pumarada ang sasakyan na minamaneho ni Arnold sa labas ng bahay nila. Natatanaw niya ang asawa na nagmamadaling bumaba sa sasakyan. Gulat na gulat pa ito nang makita siyang nakatayo sa may pintuan. Bakit narito ka pa sa bahay? Nagtatakang tanong nito na dinaanan lamang siya. Dumiretso ito sa kwarto nila at nagbihis. Hiniintay kitang umuwi. Saan ka natulog kagabi? At saan ka na naman pumunta? Nagbibihis na naman ito ng damit.
Sorry, hindi na ako nakauwi kagabi. Sa servants quarter na ako nakatulog kasi pagod na pagod ako eh. Anong oras nang natapos ang party kagabi oh? Hinatid ko pa yung kapatid ni Don Crisostomo. Kailangan kong umalis. May lakad kami ni Ma'am Kyla. Hindi pala ako makakauwi mamaya. Malayo kasi ang pupuntahan ni Ma'am eh. Sandaling natigilan si Crisel sa sinabi nitong kasama nito si Kyla. Alam ba ni Don Crisostomo na ikaw ang maghahatid kay Ma'am Kyla ha, Arnold? Pinigil niya ang asawa at nitigilan siya nang makita ang bakas na nasa dibdib nito. Para iyong kiss mark. Bakit ba ang dami mong tanong ha, Chris? Siyempre oo. Si Don Crisostomo ang nag-utos sa akin na ihatid ko ang pamangkin niya roon at samahan ko sa business conference sa Batangas. Anong problema mo dyan? Pitawan mo nga ako. Nagmamadali ako eh. Kitang-kita ni Chris na kiss mark ang nasa dibdib ng asawa niya. Kaya't ganoon na lamang ang panlulumo niya. Aalis ka na? Hinarang niya ang daraanan nito. Nagmamadali si Ma'am Kyla eh. Alam mo naman ang ugali nun, hindi ba? Masyadong suplada. I love you, Chris. Hinila nito ang isang braso niya at mabilis siyang hinalikan sa labi. Mag-ingat kayo rito ha. Pagka-uwi ko bukas, ay kakain tayo sa labas kasama si Mama at Brian. Dahil sa sinabi ng mister, kahit papaano ay naibsa naman ang pag-aalalang nadarama ni Crisel sa inaasta ng kanyang asawa. Baka hindi naman kiss mark ang nakita niya. Kagat lang siguro yun ng langgam. Masyado lang itong busy sa ginagawa kaya dapat ay iniintindi niya na lamang muna si Arnold. Masayang tumungo na siya sa kitchenette at nawala na ang lahat ng pag-aalinlangan niya sa asawang si Arnold. Ate Crisel, may babae sa labas at gusto raw kausapin ang may-ari ng kitchenette. Napakunot ang noo ni Crisel na napatingin sa cashier niyang si Mayet. May problema ba tayo sa pagkain natin ha, Mayet? Umiling-iling naman kaagad si Mayet. Nagustuhan niya po ang ulam, Ate Crisel, at mukhang may sasabihin atang maganda sa'yo. Inayos ni Crisel ang sarili at lumabas ng kitchen. Nakita niya ang babaeng nakatalikod sa kanya na itinuro ni Mayet. Hello ma'am, ano pong may paglilingkod ko sa'yo? Malawak ang ngiti ng babaeng hinarap siya. Napakaganda ng babae at mukhang mabait ito. I really like your food at nasabi sa akin ng mga staff mo na ikaw mismo ang nagluluto nito. Ma'am Crisel, right? Pwede bang makiusap na order ako ng marami this coming Sunday? Birthday ko kasi at gagawin ko ang celebration sa beach at gusto kong ihaw ang foods at lechon. Pwede ba ako dito sa iyong order? Napakalawak ng ngiti ni Crisel na tinanggap kaagad ang order ng magandang babae na si Amanda. Isa pala itong beauty expert na may-ari ng isang beauty products na marami na ngayon sa online shop. Napakasaya ni Crisel dahil napakalaki ng kikitain niya sa in-order nito. Kaya kaagad niyang inihanda ang mga ingredients niya at inutusan ng isang tauhan niya para mamalengke ng kakailanganin nilang mga manok at karne. Maya-maya lang ay dumating na nga ang biyanan niyang si Nanay Rosa kasama ang anak niyang si Brian. Napakalawak ng ngiti ni Crisel nang makita ang anak. Maigpit na yakap ang inihanda nito para sa kanya at pati na rin halik sa pisngi. Nakakawala yata ng pagod ang mga halik na yon. Gusto mo bang kumain, anak? Tumango naman si Brian, kaya't kaagad niya itong ipinaghanda ng pagkain. Sa ganitong simpleng bagay, ay masaya na si Crisel sa buhay niya. Kasama niya ang buong pamilya nila ni Arnold. Pati na rin ang kanyang biyanan dahil patay na ang mga magulang niya. Ang mga trabahador niyang itinuturing niya ng pamilya at higit sa lahat ang mga malalapit niyang kaibigan na sina Axel at Lara at ang mga magulang nito. Masaya na ang simpleng buhay ni Crisel. Wala na siyang hihingin pa sa Diyos kung hindi ang habaan na lamang ang buhay niya para makasama niya pa ang kanyang anak at asawa. Kinagabihan, late nang dumating si Arnold at mukhang nakainom ito. Hindi na lamang siya nagsalita pa at inalalayan niya na lamang ito papasok ng kwarto nila upang ito ay makapagbihis. Bitawan mo nga ako. Hindi mo ba naamoy ang sarili mo ha, Crisel? Amoy karne ka. Hindi ka ba naligo? Natigilan si Crisel at inamoy ang sarili. Naligo naman siya kanina pag uwi niya ng bahay. Arnold, naligo ako kanina. Saka, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit lasing ka? Maingat ni inilis niya ang suot nitong t-shirt, ngunit ipiniksi nito ang mga braso niya.
Huwag mo akong hawakan, Chris ha. Nakakainis ka na. Hindi mo ba nakikita yung sarili mo? Napakalayo mo na sa Crisel na minahal ko noon. Napakalaki na ng katawan mo. Para ka ng baboy mo. Hindi ka nga marunong mag-ayos eh. Pero kahit mag-ayos ka pa, at kahit anong ayos mo pa, mukha ka pa ring baboy. Hindi napigilan ni Crisel ang sarili niya. Lumipad ang mga kamay niya sa pisngi ni Arnold. Arnold, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Nagulat lang talaga ako. Ikaw kasi ang sakit ng mga sinasabi mong mga salita. Hindi napigilan ni Crisel ang pagpatak ng mga luha niya na kaagad naman niyang pinahid. Chris, patawad. Patawarin mo ko. Nagulat na lamang siya nang maigpit siyang niyakap ng asawa niya kanina. Nakapikit itong nakayakap sa kanya at may tumutulong luha sa gilid ng mga mata nito. Ano ka ba? Alam kong hindi mo sinasadya yun. Sa susunod huwag ka nang uminom. Nababaliw ka talaga tuwing nakakainom ka eh. Tinulungan niya itong magpalit ng damit at pagkatapos ay natulog na ito. Tinalikuran lang siya ni Arnold at nakakaramdam na naman ng panlalamig si Crisel sa ginagawa ng asawa niya. Nagtataka siya kung meron ba itong problema. Kinabukasan ay nagising na lamang si Crisel na wala na ito sa tabi niya. 6:00 pa naman ng umaga. Dati kasi 7:00 na ito gumigising dahil malapit lang naman ang bahay ni Don Crisostomo sa bahay nila. 8:00 pa ang pasok ni Lara sa opisina. Si Don Crisostomo naman ay hindi naman umaalis ng bahay kahit si Lara lang ang hinahatid ni Arnold sa kanila. Si Axel ay may sariling sasakyan kahit nagtataka na talaga si Crisel. Naawa na nga siya kay Brian na lagi na lamang hinahanap ang ama. Sabado ngayon kaya imposible naman kung may pasok pa rin si Lara at napakaaga ni Arnold na umalis. Mama, si Papa? Tanong ni Brian sa kanya. Maaga kasing pumasok si Papa sa trabaho, anak. Pero baka uwi yun ng maaga mamaya. Bilisan mo na dyan dahil isasama kita sa mall. Mag-grocery tayo. Matamlay ang mukha ni Brian na napatingin sa kanya. Anak, intindihin na lamang muna natin si Papa Nasa trabaho kasi si Papa, anak, at kailangang magtrabaho. Paliwanag niya sa anak. Nakaramdam siya ng awa kay Brian. Kaya mamaya ay kakausapin niya na si Arnold na bigyan ng oras ang bata. Napapansin niyang lagi na lamang itong late na umuwi. Mama, Jollibee tayo Napakalawak ng ngiti ni Brian matapos niyang tinanguan ito at yumakap pa sa kanya sabay halik sa pisngi niya. Habang nasa grocery sila ni Brian ay napakalakas ng kaba niya. Hindi niya alam ngunit maya-maya lang ay nakita niya sina Arnold at Ma'am Kyla na magkahawak ang kamay na nasa meat shop. Napakalakas ng kabog ng puso niya at naninikip iyon sa nakita niya. Gusto niyang sugurin ang dalawa dahil napakasweet tingnan ng dalawa na tila mag-asawa. Nag-aalala siyang makita ito ni Brian kaya tinablot niya na lamang ang kamay ni Brian at iniwan ang groceries nila. Hindi pa naman nila iyon nababayaran. Mama, bakit? Hindi pa tayo tapos Hindi pa natin iyon nabayaran? Takang tanong ni Brian sa kanya. Subalit wala siyang mahagilap na isagot dito. Idagdag pa, ang sakit na nadarama niya. Gusto niya nang umiyak pero hindi pwede dahil narito si Brian at magtataka ito. Anak, bigla kasing nagutom si Mama, kaya Jollibee na tayo, anak. Napatalon sa saya si Brian habang si Crisel ay pinapahid ang mga luhang pumapatak sa mga mata niya. Imposibleng walang relasyon ng dalawa at imposibleng nagkataon lamang ang nakikita niya. Napakasakit ng nadarama niya sa ngayon at tila sumabog ang puso niya dahil sa sakit pero kailangan niya itong tiisin. Maya-maya ay pupuntahan niya si Arnold at Ma'am Kyla sa bahay ni Don Crisostomo. Hala si Papa! Papa! Tila tinulos sa kinauupuan si Crisel nang makita niya si Arnold at Ma'am Kyla na magka-holding hands na pumasok sa loob ng kainan na pinasukan nila ni Brian. Hindi niya na napigil pa ang kanyang anak na tumakbo papalapit sa ama at hinablot ang mga kamay nitong nakahawak sa kamay ni Ma'am Kyla. Ouch! How dare you, kid? Itinulak ni Brian ang babae palayo sa ama. Brian! Singal naman ni Arnold nang makitang tinulak ng bata si Ma'am Kyla. Kaagad na inalalayan nito ang babae.
Anong ginagawa mo rito? Hindi nakapagsalita ang bata na tinakbo ni Crisel. Anak mo pala? Kaya pala kamukha mo. Ang cute niya, parang baboy sa taba. Hindi nakapagtimpi si Crisel at sinampal si Ma'am Kyla. Ang kapal ng mukha mong alipustahin ng anak ko. Baka nakakalimutan mong asawa ko yung hinahawakan mo. Hinaplot niya rin ang mga kamay ni Arnold na hawak-hawak nito. Hindi nakahuma si Kyla dahil sa ginawa niya. Namumula ang mukha nitong napalingalinga sa paligid dahil pinagtitinginan sila ng mga tao. Arnold, look, napaka-iskandalosa ni Crisel. Nakakahiya. Kitang-kita niya ang paniningkit ng mga mata ni Arnold, pero mas matindi ang galit na nadarama niya dahil hindi nito kayang salubungin ang galit sa mga mata niya at napayuko ito. Papa, umuwi na tayo. Hinatak ni Brian ang kamay ng kanyang ama, subalit ipiniksi iyon ni Arnold. Crisel, iuwi mo muna ang bata. Mag-uusap tayo mamaya. Hindi makapaniwala si Crisel sa ginawa ng magaling niyang asawa. Hinawakan nito ang mga kamay ni Ma'am Kyla at lumabas na ng kainan. Awang-awa siya sa kanyang anak na umiiyak sa pag-alis ni Arnold. Ramdam niya ang sakit na nararamdaman ng bata dahil mas dobleng sakit ang nadarama niya ngayon nang dahil sa panloloko sa kanya ni Arnold. Nakatulog si Brian na umiiyak sa loob ng taxi. Kahit ilang ulit niyang pinatahan ng anak, ay umiiyak pa rin ito at galit na galit sa kanyang ama. Brian anak, huwag kang magalit sa papa mo ha. Mamaya pag uwi nun, ay kakausapin natin siya, okay? Kakausapin natin si papa. Niyakap niya ng maigpit ang kanyang anak nang nasa bahay na sila at nagising itong hindi nagsasalita. Mama, malaki na ako. Nakakaintindi na po ako. Sinasaktan ka ni Papa, ma. May ibang babae si Papa. Mahinaw nitong wika, ngunit napatulo ang mga luha. Sa lahat ng ayoko, ay yung nakikita kang nasasaktan, ma. Ang kapal ng mukha ng babaeng yun. Mukha naman siyang patpat. Natigilan si Crisel na mahigpit na niyakap ang anak. Hindi niya na natiis ang lahat at napatulo na lamang ang luha niya sa mga nangyayari. Gumaan ang loob niya sa mga yakap ng kanyang anak na si Brian. Narito lang ako, Mama. Kung iiwan man tayo ni Papa, ay narito lang ako para sa'yo. Hindi kita iiwan, Mama. Hindi yan mangyayari, anak. Hindi tayo iiwan ni Papa, okay? Mahal tayo ni Papa. Nakita naman niya ang awa na nakarehistro sa mga mata ng kanyang anak na si Brian. Sa loob ng 8 taon nilang pagsasama ni Arnold, ay ngayon lamang nangyari ang ganito. Hindi niya inaasahan na darating ito sa buhay ng pamilya nila. Ang pinakamasakit ay nakita pa ito ni Brian. Okay lang naman sana sa kanya dahil kakayanin niya iyon. Ang lahat ng sakit ay kaya niya pa namang tiisin. Pero ibang usapan na kung ang anak niya na ang naargabyado. Nakatulog ulit si Brian at tinabihan niya sa igaan. Mag-aalas 9 na ng gabi nang dumating si Arnold. Kanina niya pa ito hinihintay dahil napakaraming niyang gustong linawin sa asawa niya. Arnold, ano itong ginawa mo? Panimula niya na puno ng hinanakit ang boses. Nangyari na yon. Wala na tayong magagawa pa doon. Hindi na natin pwedeng ibalik pa ang dati. Mahinang wika naman ito na laylay ang balikat. Yan lang ba ang sasabihin mo sa akin, Arnold? Pero paano naman ang anak natin? Hindi ko naman kayo iiwanan ah. Nagtaas ng tingin si Arnold at nasalubong nito ang masasamang titig ni Crisel. Hindi iiwan? Si Ma'am Kyla. Paano si Ma'am Kyla? Inis na napatayo si Crisel sa kinakaupuan. Hindi ko pwedeng iwan si Kyla, Crisel. Buntis si Kyla. Naikuyom ni Crisel ang kanyang kamao. Buntis ang babae nito na ibig sabihin ay matagal na siya nitong niloloko. Arnold, hindi pwede yan. Asawa mo ako. Kami ang pamilya mo. Hindi pwede ang ganyan. Dalawa kaming pamilya mo. Bakit mo ito nagawa sa akin? Sobrang inis ang nadarama ni Crisel sa asawa niya. Mas lalo pang lumaki ang galit niya sa asawa niya nang sinabi nitong nawalan na ito ng gana sa kanya dahil sa katabaan niya. Hindi niya na naaalagaan ang sarili niya. Mas lalo na lamang pinalaki ni Arnold ang galit na nadarama niya para rito. Hindi niya matanggap na isusumbat nito sa kanya ang pagiging mataba niya. Nagkaganoon lang naman ang katawan niya
Nang matapos niyang ipanganak si Brian, puro na lamang rin trabaho sa kitchenette ang inatupag niya at nahilig rin talaga siya sa pagkain. Pero para kay Crisel ay napakaliit na dahilan lamang iyon para pagtaksilan siya ng kanyang asawa. Ayusin natin to. Ayusin natin ang pamilyang ito, Arnold. Malaki na si Brian at ayokong ganito tayo. Ayokong masaktan ang anak natin. Mabigat na buntong hininga lamang ang pinakawalan ni Arnold habang napasulyap sa teleponong hawak nito. Crisel, hindi ko pwedeng alisin sa buhay ko si Kyla dahil nahulog na ang loob ko sa kanya. Napakasakit ng mga salitang binitawan ni Arnold, pero hanggang ngayon ay kaya niya pa ring buuin ng pamilya nila at gagawin niya ito. Hanggat maaari ay hindi niya kayang masira ang buhay nilang mag-asawa. Paano si Brian? Paano ako, Arnold? Wala na ba yung dating damdamin mo para sa akin? Arnold, pinakasalan mo ko dahil mahal mo ako. Paano na kami ni Brian, Arnold? Paano na? Ako na lamang ulit, Arnold, please. Ako na lang ulit ang mahalin mo. Kami na lamang ulit ni Brian. Tuluyang napagulgol si Crisel. Hindi niya akalaing hanggang sa ganito ay kaya niyang gawin para lamang sa pamilya niya. Ang sobrang pagpapakumbaba niya sa kanyang sarili ay magagawa niya para lamang sa isang buong pamilya na nais niyang ibigay sa anak na si Brian. Napakasakit para sa kanya na masira ang pamilya nila. Hindi niya kailanman maiisip na isang araw ay masisira ang pamilyang binuo nila. Gusto niyang ibigay kay Brian ang sanang buong masayang pamilya. Pero hanggang dito na lamang ata ang masayang pamilya na meron sila. Hindi niya na alam kung hanggang saan pa ang kaya niyang tiisin para lamang manatili silang buo. Crisel, kasalanan mo naman ang lahat ng ito eh. Kung bakit ako naakit kay Kyla. Look at yourself. Wala ka na kasing alaga sa sarili mo. Pagrarason pa ni Arnold. Arnold, kung sapat lang sana ang kita mo para mairaos tayo, ay hindi ako magkakaganito. Nagkaganito ako dahil sa lahat ng oras ko ay ibinigay ko na sa pag-aalaga sa pamilya natin at sa trabaho para lamang makatulong sa'yo. Wala na akong panahon para sa sarili ko at nakakalimutan ko na isa pala akong babae. Sa wakas ay naisumbat niya na rin kay Arnold ang lahat ng hinanakit niya. Nagkakaganito ako dahil sa pagkukulang mo. Tapos ganito ang gagawin mo sa akin ngayon, ha, Arnold? Ibig pang sabihin nito na nagkamali akong ikaw ang pinili ko? Pinakasalan ko at minahal ko? Tama ba ako, ha, Arnold? Sa akin mo pa talaga isisisi ang kapabayaan mo sa katawan mo, ha? Ang sabihin mo, hindi ka marunong mag-ayos ng sarili mo at hindi ka marunong maglinis. Amoy pawis ka palagi. Ano sa tingin mo? Sino bang may gustong lumapit sa'yo? Idagdag mo pa yung bigat ng katawan mo. Napaiyak na lamang si Crisel nang makitang papalabas na si Arnold sa bahay nila. Arnold, saan ka pupunta? Aalis ako. Akala ko uuwi ako rito para magkaayos tayo. Pero wala ka talagang kwentang kausap. Padaskol na kinuha nito ang susi at jacket. Paanong ayos ang sinasabi mo, ha? Na hindi kayo maghiwalay ni Kyla? Na ipagpapatuloy niyo ang relasyon niyo, Arnold? Ano bang akala mo sa akin, ha? Hinablot niya ang mga kamay ni Arnold. Ngunit hindi niya inaasahang itutulak siya nito. Kung ayaw mo sa gusto kong mangyari, pues maghiwalay na lang tayo. Hindi ko na masikmura pa na naging asawa ko ang kagaya mong baboy. Napakataba at napakabaho mo. Tignan mo nga yung kulay ng balat mo, Crisel, oh. Napakaitim mo na. Para kang uling. Halos nagunaw ang mundo ni Crisel sa sakit na nadarama. Ang bawat salitang binibitawan ng asawa niya ay tila mga matatalim na patalim na tumusok sa puso niya. Sobrang sakit ng nadarama niya ng mga oras na yon na tinatanaw ang asawang papaalis ng bahay nila. Pero hindi pa rito magtatapos ang lahat dahil hindi niya susukuan ang asawa niya. Hindi niya basta isusuko ang pagiging asawa niya kay Arnold. Siya ang asawa at siya ang may masigit na karapatan sa asawa niya. Kaya bukas, pagkatapos niyang i-deliver ang pagkain na order sa kanya para sa birthday celebration ni Miss Amanda na CEO ng isang beauty products company, nagpapasalamat talaga si Crisel dahil kahit papaano ay napakalaki ng kikitain niya ngayon sa order ni Miss Amanda sa kanya. Maingat niyang ipinasok sa loob ng venue ang mga pagkain at inayos ito sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos niya rito, ay kakausapin niya si Kyla sa bahay nila Don Crisostomo.
Malamang ay hindi nito alam ang patungkol sa relasyon ni Arnold at Kyla. Tiyak na mapapagalitan nito ang pamangkin sa ginawang paglalandi kay Arnold. Maraming salamat po, Miss Amanda. Saka napakagalante mo po talaga. Pasasalamat niya patapos ma-receive ang buong kabayaran sa foods niya. At pinasobrahan pa nito. Tip daw iyon para sa magandang serbisyo niya sa birthday nito. You're always welcome. At ito, tanggapin mo itong business card ko. I'm looking forward for a partnership between us. Nanlaki ang mga mata ni Crisel sa sinabi ng magandang si Miss Amanda. What do you mean, Miss Amanda? Nagtatakang tanong ni Crisel sa babaeng kaharap niya. Ipinagtataka niyang tinignan siya nito mula ulo hanggang sa paa at tinawakan ang mga kamay niya. Kung papayag ka, ay gagawin kitang modelo sa produkto kong ilalunch. Ikaw ang gusto kong modelo, Crisel, and I will make you beautiful. I want you to transform into something amazing. Nakaakit-akit na babae. Napatakip ng bibig si Crisel at natawa ng pagak. Ma'am, alam kong pangit ako at mataba, pero okay na po ako sa itsura kong ito at sa aking katawan. Ani ang nakangiti kay Ma'am Amanda. Okay, I understand, pero just call me if ever na magbago ang isip mo. You're not ugly. Maganda ka. Napakaganda. Nakatago nga lang ang ganda mo dyan sa kayumanggi mong balat at mataba mong katawan. Natigilan sandali si Crisel at napapailing. Tama nga ito. Napakaganda niya dati. Ngayon na lamang nagbago ang katawan niya at pati na rin ang kanyang mukha. Napabayaan niya kasi ang kanyang sarili sa daming ginagawa. Wala na siyang oras para sa kanyang sarili. Pagkatapos silang nag-usap ni Ma'am Amanda, ay tinanggap niya na nga lang rin ang business card nito nang dahil sa kakulitan nito. Pero napapansin niyang magkakasundo sila ni Ma'am Amanda dahil napakabait nito. Magaan rin ang kalooban niya para rito. Hindi niya kayang maging modelo at masaya na siya sa buhay niya sa kitchenette. Napapangiti na lamang si Crisel at kahit papaano ay nabawasan ng kaunti ang kanyang insecurities sa mga sinabi ni Ma'am Amanda. What are you doing here? Baby, nandito na naman ang asawa mo and she is ruining our day. Nagulat siya nang makasalubong niya si Kyla. Naka-abrisyete pa ito sa braso ng asawa niyang si Arnold. Crisel, anong ginagawa mo rito? Halata niyang inis sa pagmumukha ni Arnold. Nag-deliver ng pagkain. Sa akin umorder ng pagkain si Miss Amanda. May problema ba? Sarkastikong tanong niya sa kabit ng asawa niya, habang si Arnold naman ay tinapunan niya ng masamang tingin. Hindi ka rin talaga nahihiya dyan sa mukha mong yan na lumabas at magpakita in public, lalo na dito pa sa isang birthday event ng isang sikat na beauty expert na si Ma'am Amanda. Look at yourself. Napakataba mo, para kang papoy, at ang pangit-pangit mo pa. Napahiya talaga si Crisel sa sinabi ni Kyla sa kanya. Pinagtitinginan sila sa buong paligid. Lalo na ngayon si Ma'am Amanda. Hiyang-hiya talaga si Crisel sa nangyari. Pero nagtaas siya ng tingin at sinalubong si Kyla. Hindi ako mahihiya, Kyla, dahil nagtatrabaho lamang ako ng maayos dito. Mas nakakaya sigurong umattend ng party na nakahawak sa braso ng asawa ng may asawa. Ipapaalala ko lang sa'yo, asawa ko ang hinahawakan mo at mananatili ka lang kabit ng asawa ko. Kahit napakataba at napakapangit ko, ay kabit ka pa rin at yun ang masakit na katotohanan. At kahihayang katotohanan na dapat ay ipaskil mo sa iyong isipan. Isa ka lang kabit at hindi ko iiwalay ng asawa ko at mananatili kang kabit. Daykuyom na lamang niya ang kanyang kamao na binangga sa balikat ang hindi makahumang si Kyla. Kitang-kita niya ang pagkatulala ng mga naroon na nakarinig sa lahat ng mga sinabi ni Crisel. Nagpupupuyos ang kalooban niyang bumalik sa food van na nakahimpil sa garahe ng resort. Crisel, sandali lang! Narinig niya ang boses ni Arnold na inis na sinusundan siya. Hinablot pa nito ang isang kamay niya na agad naman niyang ipiniksi. Nakasunod dito si Kyla. Love, kausapin mo yung babaeng yan. Ang kapal na mukha niyang ipahiya ako at dito pa talaga sa party ni Miss Amanda. Sinisira mo ang bala kong maging business partner ni Amanda. Palibasay wala kang alam sa delikadesa at business. Ang alam mo lang ay umarap sa malalansang karne
at mag-amoy usok. Nakakadiri ka. Nakakahiya. Inis na nilapitan niya si Kyla para patahimikin niya ang bunganga nito. Hinarang siya ni Arnold at dinuro. Hoy babaeng baboy, kung hindi mo tatanggapin na magkahiwalay na tayo, pues huwag kang manggugulo. Bulyaw nito kay Crisel. Hindi ka naman siguro bulag o ano? Para hindi mo makita ang ginagawa ng kabit mo kanina, hindi ba? Yung kabit mo ang nagsimula ng gulo. Pinatulan ko lang naman. Tapos ngayon, ako pa ang sisisihin? Inis na pumasok ng van si Crisel at inutusan si Gab na driver na umalis na sa lugar na iyon. Nanikip ang paghingi niya sa totoo lang. Nauubos na ang katapangan niya at konting-konti na lamang ay bibigay na talaga siya. Nang makaalis na sila sa resort, ay doon na bubuhos ang mga luha ni Crisel na kanina pa nagbabantang pumatak sa mga mata niya. Ngayon ay hindi niya nakaya pa talaga at tuluyan na siyang napahagulgol. Inabutan na lamang siya ni Gab ng panyo dahil naaawa ito sa kanya. Pagdating nila sa kitchenette, ay inayos ni Crisel ang sarili. Kakausapin niya si Don Crisostomo patungkol sa pinagagagawa ni Kyla. Sa tingin niya, ay walang alam si Don Crisostomo sa mga pinagagagawa ni Kyla na kalokohan. Kagad na tumungo siya sa mansyon at naabutan niya roon si Don Crisostomo at si Doña Catalina. Naroon rin ang mga anak nitong sina Axel at Lara. Pero kita niya sa mga tingin ng mga ito na may alam na ito sa nangyari. Maupo ka, Crisel. Mabuti at narito ka na nang makapag-usap tayo patungkol sa problema niyong mag-asawa. Diretsahang wika ni Doña Catalina. Napakagatlabi na lamang si Crisel nang ipinaghigit siya ni Axel ng upuan. Matagal niyo na po bang alam ang patungkol sa relasyon ni Arnold at Kyla? Nanginginig ang boses na tanong niya. Nitong huling araw pa lamang, Chris. Maagap na sagot ni Axel. Kinausap ko na si Kyla patungkol dito. Kaso nga lang, napakatigas ng ulo ni Kyla. Umalis na si Kyla, Crisel. Wala na siya dito sa bahay. Natigilan si Crisel sa sinabi ni Don Crisostomo. Kung ganoon po, nasaan na pala si Kyla, Don Crisostomo? Nagkatinginan ng mga ito. Si Lara naman ay inakbayan siya at tinaplos ang balikat niya. Nagsama na sila ni Kuya Arnold, Chris. 1 linggo na simula noong nag-resign na si Kuya bilang driver namin dito sa bahay. Sumama siya sa pag-alis ni Kyla. Napahilot na lamang si Crisel sa sentido niya. Ang kapal talaga ng mukha ng mga ito. Hindi niya inaasahang magagawa ito sa kanya ni Arnold. Hindi ko natanggap ang ginawa ni Kyla. Kaya pinalayas ko na siya dito sa bahay. Nahuli namin sila noong birthday ng asawa ko. Doon natulog si Arnold sa servant's quarter at naroon rin si Kyla. I'm so sorry, Chris. Wika ni Don Crisostomo. Napaiyak si Crisel sa harapan ng mga ito. Ang sakit-sakit ng nadarama niya sa ginawa ng asawa. Hindi niya na alam kung ano pa ang gagawin niya. Pero hindi pa rin siya susuko dahil hindi maaaring masira ang pamilya niya. Gusto niyang bigyan ng isang buong pamilya ang kanyang anak na si Brian. Saan na sila nakatira ngayon? Tanong niya matapos pinahid ang mga luha sa mga mata. Sasamahan ka namin, Chris. Ginagap naman ni Axel ang mga kamay niya. Matapos magpaalam kina Don Crisostomo at Doña Catalina, sumakay siya sa loob ng sasakyan ni Axel. Kasama niya rin si Lara na pumasok sila sa loob ng isang subdivision. Maya-maya lang ay tumigil sila sa harapan ng isang magandang bahay. Mayaman naman kasi talaga itong si Kyla, kaya't paniguradong pag-aari nito ang malaking bahay na iyon. Si Kyla ang nagbukas ng gate nila at nakapamewang pa ito nang makita sila. Axel naman, dinala mo pa talaga yung baboy na yan dito sa pamamahay ko. Wala rito si Arnold, babae. May binili pa, kaya't maghintay ka dyan sa labas. Padaskol na wika ng babae ng asawa niya. Pag-usap tayo, Ma'am Kyla. Ikaw ang gusto kong kausapin. Napataas ang kilay nitong pinatuloy sila. Naiwan na lamang si Axel at Lara sa labas habang sumunod siya kay Kyla sa loob ng salas. I'm sorry about this, Crisel. Actually, hindi ko sinasadyang magustuhan si Arnold. But as you see, gwapo at matikas ang asawa mo. Kaya't nainlove ako sa kanya. I'm sorry about this. Ayoko ng magulong buhay. Kaya't tigilan mo na kami ni Arnold.
I don't want to see you around following us at nanggugulo sa amin. Nagulat siya sa sinabi ng babaeng ito at napakakapal ng mukha nitong gawin ito sa kanya at sabihin sa kanya ang ganoon na diretsahan pa talaga. Kyla, ako ang legal na asawa ni Arnold. Then Arnold will file annulment case para maghiwalay na kayo ng tuluyan. Naikiyom ni Crisel ang kanyang kamao. Kyla, maawa ka sa anak ko. May anak kami ni Arnold. Ibalik mo na sa amin si Arnold. Kami ang nauna sa buhay ng asawa ko. Kaya't umalis ka na sa buhay ng asawa ko, please. Amin na lang ulit si Arnold, Kyla. Buntis ako, Crisel. At ako ang pinili ni Arnold. Kaya't useless ang pagmamakaawa mo sa akin. Umalis ka na dahil hindi ko ibibigay sa'yo si Arnold. Kita mo naman na ako ang pinili, hindi ba? Tuluyan nang gumuho ang lahat ng pag-asa ni Crisel dahil sa mga nangyari. Wala siyang laban sa ganitong paraan. Isang bagay na lamang ang kaya niyang gawin, ang ipakulong ang asawa at si Kyla. Nagngingit-ngit ang kalooban ni Crisel na lumabas ng bahay ni Kyla. Nakasalubong niya pa nga si Arnold na may bitbit na pagkain. Chris, anong ginagawa mo dito? Namumutla ito nang makita siya. Ayoko ng gulo. At pinakiusapan ko kayo ng maayos pero nagmamatigas kayo. Yung gusto ko lang naman ay isang buong pamilya. Pero sumobra ka na, Arnold. Napuno na ako. Kaya't hintayin mo ang ganti ko sa'yo. Hindi ako ganon katanga sa akala mo. Sinaktan niyo ako. Kaya hindi mo maaasahang magiging masaya at tahimik ang buhay niyo ni Kyla. Nakatikwas ang kilay ni Crisel na iniwanan itong si Arnold na nakatanga. Buwan na ang desisyon ni Crisel. Nakasuhan si Kyla at Arnold. Lalo na ngayon at puntis si Kyla. Kaya sigurado siya ang papanigan ng batas. Pagdating niya sa kanila, ay nagulat siya nang sumalubong sa kanyang masayang mukha ni Brian. Gusto niyang umiyak ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Masayang masaya ito na pinakita sa kanya na nakapagluto na ito ng spicy pork adobo. Inaya siya ng anak na kumain na sila. Masaya silang kumain sa hapag kasama ang nanay Rosa niya. Habang kumakain nga sila, ay hindi napigilan ni Crisel ang pagtulo ng luha niya. Nararamdaman niya na lamang ang maliliit na kamay ni Brian na hinaplos ang kamay niya. Maya-maya lang ay niyakap siya nito at hinalikan sa pisngi. Mama, nandito lang ako. Hayaan na natin si Papa. Hayaan na natin siya kung ayaw niya sa atin. Ayoko na ng gulo, Ma. Hayaan na natin siyang mawala sa buhay natin. Sapat na ako lang sa buhay mo na nagmamahal sa'yo. Hindi kita iiwan, Mama. Ang lahat ng mga sinabi ni Brian sa kanya ay tila malamig na bagay na humahaplos sa lahat ng galit sa kanyang puso. Nakakatuwang napakabata pa ni Brian, ngunit naiisip na nito ang ganoon. Kinagabihan ay hindi na umaasa pa si Crisel na uuwi pa sa kanila si Arnold. Tinabihan niya ang kanyang anak na si Brian sa pagtulog. Lihim siyang lumuha at ininda ang sakit na nadarama sa ginawa sa kanya ni Arnold. Sinira nito ang pamilya nila at mas pinili si Kyla. Gusto niyang sirain ang mga ito at ipakulong. Ngunit tama si Brian, mas mabuting hayaan na lamang niya si Arnold at kalimutan. Masasaktan pa rin naman siya kapag nakikita niya ito sa loob ng kulungan, kaya mas maiging kalimutan niya na lamang ito. Lumipas ang ilang buwan sa buhay ni Crisel at Brian. Sila ay masaya kasama ang nanay Rosa na hindi umalis tabi nila. Inalagaan sila kagaya ng isang tunay na pamilya. Nakakatulong din sa kanya ang trabaho sa kitchenette para makalimutan niya ang ginawa ni Arnold sa kanya. Isang araw ay hindi niya inaasahang makikita si Ma'am Amanda sa loob ng kitchenette niya. Malawak ang ngiti nitong lumapit sa kanya. Ma'am Amanda, nakangiting bati niya sa magandang CEO ng beauty products company. Hello, pinuntahan talaga kita dahil gusto kong makausap ka patungkol sa offer ko sa'yo dati. Napabuntong hininga na lamang si Crisel. Hindi niya kailanman maisip ang kanyang sarili na magiging isang modelo. Ma'am, look at me. Napakadaba at napakalaki ng katawan ko. Tapos gagawin mo po akong modelo? Paano mangyayari yun? Hindi makapaniwalang wika ni Crisel. Kaya nga gusto kita dahil I will transform you into the most beautiful version of yourself na hindi mo na nakikita ever since.
Natigilan si Crisel na sinulyapan ng sarili sa malaking salamin na nasa kanyang tapat. Napakalaki na nga ng ipinagbago niya sa dating Crisel na minahal ni Arnold. Napabuga siya ng hangin na tumitig kay Ma'am Amanda. I promise, hindi kita idadaan sa operasyon or any unnatural process. Dahan-dahan na proseso ang pagdadaanan mo. All you need is a time for yourself. Napalingalinga siya sa paligid niya. Paano na ang kitchenette niya? Hindi ka mawawala ng oras mo sa kitchenette dahil ang gagawin mo sa akin ay mamaya na pagkatapos ng lahat ng trabaho mo dito. Nagliwanag ang mukha ni Crisel. Okay, deal. Napatalo na lamang si Ma'am Amanda dahil sa sobrang saya na tinanggap niya rin sa wakas ang proposal nito. Nagulat na lamang siya nang isa-isang ibinigay nito ang napakaraming beauty products na para raw talaga sa kanya. Hihintayin raw siya nito para makapagsimula na siya sa trabaho niya mamaya. Natapos na rin ang pagluluto niya sa kitchenette at tulad ng inaasahan niya ay naroon nga si Ma'am Amanda at siya ay sinundo. Iniabot sa kanya ni Ma'am Amanda ang isang kontrata. Nagulat na lamang siya dahil sa nakasaad roon. Dahil maliban sa sasahurin niya sa pag-endorso niya ng produkto nito, ay bibigyan rin siya nito ng isang branch ng tindahan ng mga beauty products nito. At itong lahat ay sa kanya na at pag-aari niya na. Napatiig na lamang siya na nakatitig kay Ma'am Amanda at napayakap siya dahil sa sobrang saya. Mas lalo pa siyang nagulat nang dinala siya nito sa isang gymnasium dahil doon daw pala sila magsisimula. Sa loob ng 2 linggo ay napakalaki na ng ipinagbago ni Crisel mula sa timbang nito. Lumiit ang katawan niya. Kuminis naman ng gusto ang balat niya nang dahil sa produktong ginagamit niya na sinusupply sa kanya ni Ma'am Amanda. Idagdag pa ang iniinom niyang gluta products. Halos hindi na makilala pa si Crisel ng mga dating kakilala nito. Nagsisimula na rin niyang ma-adapt ang pagsuot ng maayos na damit dahil sinasama siya palagi ni Ma'am Amanda. Nagsisimula na rin siya sa pagmamodelo ng mga produkto ni Ma'am Amanda. Gumagawa na sila ng shoot sa mga scheduled na araw. Mama, ang ganda mo na. Bulong sa kanya ni Brian. Isang araw ng Sabado na magkasama sila sa grocery. Napapansin ata ng bata na napapalingon sa kanya ang iilang mga naroon sa grocery store. Niloloko mo naman ako, anak. Gusto mo lang siguro ng Jollibee, no? Nakangiting wika ni Crisel sa anak. Ayoko ng Jollibee. Magda-diet na ako. Ayoko nang tumaba para gumaya ako sa'yo, Mama. Napatawa naman si Crisel na pinisil ang matabang pisngi ni Brian. Ay nako, binata na talaga ang baby ko. Baka may crush ka na sa school nyo, ha? Tinaasan niya ng kilay si Brian, kaya namula ang matabang pisngi nito. Napabunghalit ng tawa si Crisel dahil parang nahulaan niya ata ang mga kilos ni Brian. Mama, nakakainis ka. Pareho kayo ni Lola. Ginulo niya ang buhok ng kanyang anak at nagpunta sa meat shop para mamili ng karne na lulutuin para sa kitchenette. Si Brian ang nagtutulak ng cart nila. Nang hindi sinasadya, ay nasagi ni Brian ang isang pushcart. Ay ano pa? Bulag ka bang bata ka? Napataas ng tingin si Crisel sa narinig niyang hiyaw. Nakita niya ang babaeng hindi niya inaasahang makita dito sa grocery. Ito ay si Kyla. Si Brian naman ay nakatitig dito na puno ng galit. Hindi bulag ang anak ko, babae. Pwede mo namang kausapin ng maayos ang anak ko. Hindi yung sisinghalan mo. Inis na tura ni Crisel kay Kyla. Ang sarap talagang sabunutan ng babaeng ito. Malaki na ang tiyan nito na tensya niya ay malapit ng manganak. Kita niyang nagmamadaling lumapit sa kanila si Arnold. Laban nung nangyari? Nag-aalalang tanong nito na hindi man lamang sila napansin ni Brian. Siyang batang yan, binangga yung cart ko. Inis na bulyaw ni Kyla. Hindi sinasadya ng anak ko ang nangyari. Wala namang nangyari sa'yo. Ano bang inaarte mo dyan? Sandaling napatitig sa kanya si Arnold at pagkatapos ay kay Brian. Crisel? Brian? Natigilan itong lumapit sa kanila at ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Let's go, son. Kailangan nating pumunta sa counter. Hinila niya ang mga kamay ni Brian at itinulak ang cart. Nalaglag ang wallet niyang hawak at nagkalat sa sahig ang maraming pera na laman ng wallet niya. Kaya madali niya itong pinulot. Nagulat na lamang siya nang tinulungan siya ni Arnold at iniabot sa kanya ni Arnold ang ilang pera niya. Salamat.
Hinablot niya ang perang hawak ni Arnold at tinalikuran niya ito. Napangiti siya dahil wala na roon ang sakit na dating nadarama niya sa paglipas ng ilang buwan na tinanggap niya ang pagkawala nito sa buhay niya. Niyakap niya ang buhay nilang dalawa ni Brian at sinamantala ang lahat ng magagandang oportunidad na dumarating sa kanyang buhay. Nawala ang sakit na idinulot nito sa kanya noon, kaya ganoon na lamang ang saya niya. Nakangiting nakatitig pala sa kanya si Brian. Ma, Jollibee tayo. Yaya nito. Akala ko ba ayaw mo na ng Jollibee? Nakangiwing sagot naman niya sa kanyang anak. Masaya po ako kaya gusto ko pong kumain ng Jollibee. Napatawa na lamang siyang sumunod sa anak niyang napakatangkad na at pumasok na silang dalawa sa kainan. Ganito nakasaya ang buhay nila ni Brian, kasama si Nanay Rosa. Isang araw ay nagulat na lamang siya nang ipinatawag siya ni Madam Amanda sa bahay nito, kasama si Brian. Inilapag ni Ma'am Amanda sa harapan niya ang isang papel. Kit na pakunot ang noong napatitig siya sa mga naroong papel. Ma'am, para saan po ang mga ito? Malawak ang ngiti ni Ma'am Amanda na hinawakan ng kamay niya. Kapag nakikita kita, inaalala ko ang sarili ko sa iyo noon. So I decided na sa iyo ko iwan ang lahat ng ito. Napakunot ang noon niya sa sinabi ni Ma'am Amanda. Anong ibig mong sabihin, Ma'am Amanda? Gulat na gulat siya nang sinabi nitong ibibigay ni Ma'am Amanda sa kanya ang lahat ng meron siya, mula sa ari-arian at lahat ng negosyo. Sobrang nalula si Crisel sa nalaman. Subalit mas nalungkot siya sa nalamang may malubhang sakit pala si Ma'am Amanda. May taning na ang buhay nito at ilang araw na lamang daw ang ilalagi nito sa mundo. Humarap ito sa kanya at tinanggal ang suot na wig. Nalagas na pala ang lahat ng buhok nito sa chemotherapy. Hindi na raw kakayanin pa ng sistema niya. Sinasabi nitong bago siya mawala sa mundo ay ililipat niya kay Crisel ang lahat ng ari-arian at lahat ng kayamanan niya. Ipinakilala sa kanya ni Ma'am Amanda ang private lawyer nito na siyang tutulong sa kanya. Bago raw ito mawala, ay ituturo sa kanya ang lahat ng pasikot-sikot sa negosyo at ipapakilala muna siya sa mundo bilang successor niya. Napaluha na lamang si Crisel, hindi dahil sa kayamanang ibinigay nito sa kanya, kung hindi dahil sa hindi siya makapaniwala na mawawala ito sa buhay niya. Napakabait ni Ma'am Amanda. Ito ang nagbukas sa kanya ng panibagong buhay. Si Ma'am Amanda rin ang nagturo sa kanya para ibalik ang nawawalang tiwala sa sarili nang dahil sa nangyari sa kanila ng asawa niya. Kaya sobra siyang nalulungkot sa nalamang mawawala na ito sa kanya dahil sa sakit nito. Umuwi siya ng malungkot sa bahay nila. Ganon rin si Brian na napalapit na ang loob kay Ma'am Amanda. Bukas ay magsisimula na siya ng bagong buhay kung saan ay pamamahalaan niya ang negosyong iniwan sa kanya ni Ma'am Amanda. Kailangan niyang magpakatatag. Mabuti na lamang at mabait rin si Attorney Oliver sa kanya. Pagdating niya sa bahay, ay niyaya muna siya ni Attorney Dylan Oliver sa loob ng bahay nito para sila ay magkape. Hindi naman ito tumanggi. Mas mabuti na yung ganoon para mas lalo niya pa itong makilala. Ito kasi ang palaging makakasama niya sa mga negosyong iiwanan sa kanya ni Ma'am Amanda. Pasok ka, Dylan. Kita niya ang paglibot ng paningin nito sa bahay nila. Maayos naman ang bahay niya sa loob, kaya naman hindi rin naman siya mahihiya rito. Crisel! Nagulat na lamang si Crisel nang makita sa loob si Arnold na seryoso ang mukhang bumungad sa kanila. Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Crisel sa dating asawa. Bahay ko rin dito, kaya may karapatan akong pumasok dito kung gugustuhin ko. Sino yung kasama mo? Lalong napatikwas ang kilay ni Crisel nang mahimigan ang pagsiselo sa boses ng asawa. Hinatid lang ako ni Dylan. Pasok ka, Dylan. Ipagtitimpla lang kita ng kape. Brian, samahan mo si Dylan sa salas. Dinaanan niya lamang si Arnold at tumiretso sa kusina para ipagtimpla ng kape si Attorney Dylan. Sino ang lalaking yan, Chris? Seryosong tanong ni Arnold sa kanya. Wala ka na doon. Anong ginagawa mo dito sa bahay? Masamang tingin ang itinapon niya kay Arnold. Kinakamusta lang kayo ni Brian. Gusto ko lang makita ang anak ko. Nasa salas ang anak mo. Wala rito sa kusina, Arnold. Sa susunod, ayoko nang makita kang pumasok dito, ha. Pinatay niya ang coffee maker. Napansin niyang inilibot nito ang tingin sa buong bahay nila. Asensado ka na.
Ang dami na ng mga gamit mo dito sa loob, tapos mga mamahalin pa. Tawag pansin nito sa paligid. Pinaghirapan ko ang lahat ng yan, Arnold. Sarili kong sikap. So if you will excuse me, dahil ihatid ko na kay Dylan tong kape. Nakataas ang noong wika niya sa dati niyang asawa. Nagulat na lamang siya nang bigla siya nitong hawakan sa mga kamay. Bitawan mo ako kung ayaw mong itapon ko sa itong mainit na kape. Napaatras ito at binitawan ang mga kamay niyang hawak nito. Dylan, kape mo. Nakangiting wika niya na tumabi sa binatang abogado. Nag-e-enjoy ang dalawang sina Dylan at Brian na nag-uusap sa paglabas niya sa kusina. Nakakatuwang kausap ang anak mo, Sel. He is such a smart kid. Papuri ni Dylan sa anak niya. Sumunod din pala sa kanila si Arnold. Bakit narito ka sa bahay? Hindi ka naman kailangan ni Mama rito Kaya pwede ka nang umalis. Hindi ko rin kailangan ng ama. Nagulat na lamang si Crisel sa sinabi ni Brian sa ama. Hindi niya tinuruan si Brian na magalit sa kanyang ama. Pero iba kasi ang anak niya. May isip na ito at nakakaintindi na ito ng sitwasyon nila. Pwede bang umuwi ka na sa kabit mo? At huwag ka nang magpakita pa sa amin ni Mama. Masaya na kami na wala ka. Hindi nakapagsalita si Arnold sa sinabi ng kanyang anak at wala sa sarili itong lumabas ng bahay nila. Niyakap niya ang anak at pinagsabihan. Ngunit sinabi ni Brian sa kanya na hindi pa nito nakakalimutan ang masakit na ginawa ng ama sa kanila. Hindi pa raw nito napapatawad ang amang si Arnold. Kinabukasan, matapos ihatid sa paaralan si Brian, ay tumungo na siya sa Face and Beauty, kung saan hihintay na siya ni Ma'am Amanda para ipakilala sa lahat bilang successor niya. Napakaraming tao ng mga naroon. Sinalubong siya ng gwardiya at tinulungang makapasok sa venue. Kung titignan si Crisel at kung ikukumpara sa dating Crisel, sa halos isang taon na pananatili niya sa pangangalaga ni Ma'am Amanda, ay talaga namang nagbago siya. Ang dating mataba niyang katawan, ngayon ay naging balingkinita na. Kung dati kayo manggi ang balat niya, ngayon ay pumuti na siya at napakakinis na. Idagdag pa ang mabango at malambot niyang balat. Ang kulot at mahaba niyang buhok na dati ay buhagag na ngayon ay alaga sa salon at napakalambot pa. Napakalaki ng ipinagbago niya. Masaya ang mga taong nakapalibot sa kanya, lalo na ang mga taong itinuring siyang kaibigan na kagaya ni Don Crisostomo at Doña Catalina. Maging sina Axel at Lara. Ang mga dating tauhan niya sa kitchenette ay naroon pa rin na palaging nakasuporta sa kanya. Idagdag pa ngayon ni Atty. Dylan. Nakatuwang niya sa paghawak ng negosyo si Ma'am Amanda. Nakaramdam na siya ng panginig at pati na rin takot nang magsalita na si Ma'am Amanda para ipakilala siya sa lahat ng naroon. Napakalakas ng kabog ng puso niya at pakaramdam niya ay nanghina ang mga tuhod niya. Nakaramdam na lamang siya ng ginhawa nang maramdaman niya ang mga kamay ni Dylan na umawak sa kanya. Nginitian siya ng binatang attorney na tila pinapalakas ang loob niya. Kaya mo yan. Naniniwala kami sa'yo. Narito lang rin ako. Napangiti na lamang siya at pilit na kinalma ang sarili niya. Napatayo na lamang siya sa upuan nang tinawag siya ni Ma'am Amanda. Napuno ng pagbati ang mga naroon nang tumabi siya kay Ma'am Amanda. Nagulat na lamang siya nang makita si Kyla na nagmamadaling lumapit sa kanya at sinabuyan siya ng alak. Napakalaki na ng tiyan nito at galit na sumalakay sa kanya. Hinila nito ang buhok niya. Stop it, Kyla! Sigaw ni Ma'am Amanda sa babae. Kyla, buntis ka, kaya tumikil ka. Ano bang problema mo? Bulyaw niya sa nagwawalang babae na inawat na ngayon ng mga security guard. Ikaw ang problema ko. Inagaw mo ang dapat sa akin. Tita, why are you doing this to me? Nagulat na lamang si Crisel sa nalaman na pamangkin ni Ma'am Amanda si Kyla. Hindi kita pamangkin dahil hindi ko kapatid ang nanay mo. Sinabi ko na sa'yo noon na magsikap ka kung gusto mong pamahalaan ang negosyo ko. Ba't anong ginawa mo? Winaldas mo lamang ang lahat-lahat ng perang ibinigay ko sa'yo. Binigay ko na sa'yo ang parte mo sa kayamanan ko. Pero nilustay mo lamang, kaya you can't blame me. Kalmadong wika ni Ma'am Amanda. Wala akong obligasyon sa'yo, Kyla. I'm done with you. Mas masaya pa akong ibigay kay Crisel ang lahat ng meron ako.
kesa maubos na lamang ang lahat ng pinaghirapan ko. Kaya't ilabas niyo na ang babaeng yan. Kitang-kita ni Crisel ang pamimilipit ng sakit ni Ma'am Amanda na napasa po sa ulo niya. Ma'am Amanda! Mabilis na inalalayan niya ang babae at ganoon na rin si Dylan. Isinugod nila sa ospital si Amanda at napakahina na ng katawan nito dahil sa sakit nitong cancer. Hirap na hirap itong kabitan ng ventilator machine, habang si Kyla naman ay nasa ospital din at napaanak ng wala sa oras. Pero ipiniliwanag sa kanya ni Dylan na ang ina ni Kyla ay ampo ng mga magulang nila Ma'am Amanda at walang pananagutan si Ma'am Amanda rito. Ang negosyo ni Ma'am Amanda ay tinayo nito sa sariling pagsisikap, sabi pa sa kanya ni Dylan. Sa paglipas ng ilang mga araw, ay tuluyan nang binawian ng buhay si Ma'am Amanda at maayos nang ipinalibing ito ni Crisel at Dylan. Habang si Kyla ay patuloy na nanggugulo kay Crisel. Halos araw-araw na itong dumadalaw sa kanya para sila ay guluhin. Hindi na nga nito naaalagaan ng anak. Malapit nang maubos ang pasensya ko sa iyong babae ka. Pwede ba? Lubayan mo na ako. I've told you na hindi kita lulubayan hanggat hindi mo binabalik sa akin ang kumpanya ni Tita Amanda. Sigaw nito at iyon ang ekspresyong naabutan ni Arnold. Mabuti at narito ka. Ilayo mo yung kalakuyo mo dito sa harapan ko bago ko pa ipakulong yan. Nagpupupuyos ang damdamin ni Crisel na sininghalan si Arnold. Hindi mo ako madadaan sa pananakot. Hintayin mo ang kaso na isasampa ko sa'yo. Tignan na lang natin. Sigaw naman ni Kyla na hinihilala na si Arnold ay palabas ng kumpanya. Dylan, sampahan mo ng kaso si Kyla. Parang awa mo na. Sa pang-aagaw niya ng asawa. Pagod na ako sa kanya. Padabog niyang wika, sabay pasalampak na naupo sa upuan. Pero paano si Arnold? Madadamay siya sa kaso. Sagot naman ito. Sa tingin mo may pakialam ako? Wala akong pakialam sa kanila. Kahit anong mangyari sa kanilang dalawa. Naiinis ako sa ginagawa ni Kyla. Napangiti na lamang si Dylan na nagkibit balikat. Your wish is my command, Crisel. Napabuga na lamang ng hangin si Crisel na tinignan sa monitor ng computer ang galaw ng sales nila sa araw-araw. Natapos ang araw na iyon na medyo sumakit ang ulo niya, pero buo ang desisyon niyang sasampahan ng kaso si Kyla para tigilan na siya nito. Madilim na sa labas nang mapagpasya niyang umuwi na sa bahay niya. Marunong na rin naman siyang magmaneo ng sasakyan dahil tinuruan siya ni Dylan. Pagdating niya sa bahay ay nagulat na lamang siya nang makita si Arnold sa loob ng bahay niya. Kasama na nito ang batang bagong panganak ni Kyla. Takang-taka si Crisel na lumapit kay Arnold. Anong ginagawa mo rito? Bakit dinala mo rito yan? Namumula sa galit si Crisel na mismo sa loob ng pamamahay niya ay dinala pa ni Arnold ang anak nito. Chris, I'm sorry, pero wala na akong ibang mapuntahan. Ano bang nangyayari dyan? Kinuha niya ang bata at kinapa ang noo. Sa kanya napansing napakainit ng bata at may mataas itong lagnat. Arnold naman, may lagnat ang bata. Nasaan ba si Kyla? Nababaliw na ba kayo, ha? Wala akong pera, Chris, dahil wala na akong trabaho. Hindi ako binigyan ng pera ni Kyla at lasing na lasing siyang umuwi. Pinalayas niya ako at ipinadala niya sa akin ang bata. Wala na akong ibang mapupuntahan pa kung hindi sa iyo at dito sa bahay natin. Napatulo ang mga luha ni Arnold na nagmamakaawa kay Crisel. Kahit galit siya sa asawa, ay hindi rin naman niya matitiis ang batang may sakit na umiiyak na nasa bisig niya. Napakawalang kwenta talaga ng ina nito. Inihagis niya kay Arnold ang susi ng sasakyan niya at sinabihan nitong dalhin na nila sa ospital ang bata. Kaagad naman itong tumalima at pagdating doon ay itinakbo na niya sa ER ang bata na napakataas ng lagnat. Sumakit pala ang tiyan ng bata dahil sa biglaang pagbabago ng gatas na ininom nito. Hindi na kasi ito pinapa-breastfeed ni Kyla ng bigla dahil napaka-busy ni Kyla sa paggawa ng paraan para makuha sa kanya ang kumpanya. Pinadede na lamang ito ni Arnold ng formula na gatas, kaya sumakit ang tiyan ng bata. Sa mga lumipas na araw, ay nakiusap sa kanya si Arnold na doon na tumira sa bahay dahil pinalayas siya ng tuluyan ni Kyla. Wala raw siyang pera at walang silbi. Pinapadala nito kay Arnold ang bata.
Kaya pinatira na lamang din ni Crisel si Arnold doon kasama ang nanay Rosa. Pero sila Brian ay lumipat doon sa malaking bahay ni Ma'am Amanda na ibinigay din sa kanya. Noong una ay nagugulo pa si Kyla sa kanya. Kaya ibinigay niya kay Kyla ang isang branch ng kumpanya ni Ma'am Amanda. Tinakot niya si Kyla na kakasuhan sa pang-aagaw ng asawa kapag manggulo pa sa kanila ito ulit. Tuluyan namang naghiwalay na sina Kyla at Arnold noong nakakita siya ng mayamang lalaki. Sa kasalukuyan ay nasa korte na ang annulment nila ni Arnold. Tuluyan niyang legal na hiniwalayan ang asawa niya pero napakabuti rin sa kanya ni Crisel na ibinigay kay Arnold ang bahay nila. Habang katulong na ni Nanay Rosa ngayon si Arnold sa kitchenette na pagmamayari niya, sinasahuran niya ang dating asawa. Masaya ang mga buhay niya sa ngayon, na naging empleyado niya na lamang ang dati niyang asawa. Sorpresa namang nanliligaw sa kanya si Axel na tinatawanan lamang niya. Kaibigan lamang talaga ang turing nito sa kanya. Kahit balibalik na rin pa ang mundo, wala siyang spark sa nararamdaman para dito. Habang si Brian, na anak niya, ay nagbibinata na. Masaya ang buhay na naghihintay kay Crisel sa kabila ng hirap na pinagdaraanan nila. Sa paglipas ng 1 taon, ay nawala na ng bisa ang kasal nila ni Arnold. Kahit nakikita niya sa mga mata nito ang panghihinayang na sinayang niya. Si Kyla ay hindi na rin nanggugulo sa kanila matapos ikasal sa isang mayamang foreigner at dinala ng asawa sa ibang bansa. Sa ngayon ay may mga bagay na kakaiba, mga damdaming hindi niya maipaliwanag. Lalo na ngayong nakikita niya si Atty. Dylan na napakatikas at naglalakad papalapit sa kanya. Nagwawala ang puso niyang matagal nang hindi tumitibok at ang akala niyang hindi na muling iibig pa. Napasinghap na lamang siya nang sumilay ang matamis ng ngiti ni Dylan sa kanya. "Hi, nakahanda ka na ba?" Tanong nito sa kanya na inalikan siya sa pisngi. Natatakot ako at kinakabahan. Tugon niya naman kay Dylan. Lihim na nagdiwang ang puso niya nang hawakan ni Dylan ang mga kamay niya at giniya siya papalabas ng opisina. Napatitig siya sa gwapong mukha nitong may nakapaskil na simpatikong ngiti. Nagliliwanag ang mga kamera sa labas nang sumalubong ito sa kanila. "Anong nangyari? Bakit napakaraming media sa labas?" Nahihiyang tanong niya kay Dylan. Siyempre, ang sikat na CEO ng #1 best-selling beauty products ang i-interviewin ngayon. Kaya't asahan mo na talaga ang ganito. Simpleng sagot nito na pinagbuksan siya ng pinto ng kotse. Dumoble pa ang lakas ng kabog ng puso niya nang pumasok na ito sa driver's seat. "Relax, kasama mo ako, Crisel. At kagaya ng pangako ko kay Ma'am Amanda, hindi kita iiwan. Narito lang ako sa tabi mo." Napapikit na lamang si Crisel nang dumampi sa noon niya ang mamasamasang labi ni Dylan. "Mahal kita, Crisel." Bulalas nitong nakangiti. Malinaw na narinig niya ang sinabi nito. Pero napigilan ni Crisel ang pagpatak ng mga luha niya na kaagad namang pinahid ni Dylan. "Hindi kita sasaktan. You can trust me. Dahil iba ako kay Arnold at hindi kita ipagpapalit sa kahit kanino man at anuman sa mundo, Crisel." Malawak ang ngiting isinukli niya kay Dylan. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nadarama niya. Pero alam niyang sa pagkakataong ito ay hindi na siya magkakamali pa at nasa tamang tao na siya.